Hello FB friends! Narito ang aking Day 2 Sunday Preaching Challenge, which is aking pinamagatang O Tukso Layuan Mo Ako. Sino sa inyo ang mahilig kumanta, mahilig mag-videoke? Ano ang madalas nyong kinakanta sa kanta 5? Mga Imelda Papin ba? O Eva Eugenio? O version ni Sunshine Cruz? Ang mga singer na ito ay hindi lamang sila ang may tuksong kinakanta sa kanilang buhay. Maging sa buhay natin ngayon meron tayong mga sariling version ng tukso. Kaya pag-aaralan natin itong passage na aking isi-share at tatalakayin mula sa aklat ni San Mateo. Ang ating teksto ay mula sa Mateo Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 11. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Verse 4, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Verse 5, then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Verse 6, if you are the Son of God, he said, throw yourself down. For it is written, will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Verse 7 Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Verse 8 again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Verse 9, all this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Verse 10 Jesus said to him, away from me, Satan. For it is written, worship the Lord your God, and serve him only. And last verse 11, then the devil left him, and angels came and attended him. Have you ever prayed na, O tukso layuan mo ako? Sino nga ba ang lalayo o iiwas, ikaw o ang tukso? Pero ano ang turo ni Jesus patungkol sa prayer? Di ba sabi niya dun sa Book of Matthew chapter 6 verse 13? And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Sa teksto o passage na aking binasa mula sa aklat ni San Mateo Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 11. May mga sitwasyon o paraan kung paano tayo matutukso ng kaaway, nang sa ganun makapaghanda tayo at maging aware. At hindi na paulit-ulit na madadapa tayo sa kasalanan o tukso. At dito may mga solution din kung paano natin ito maiiwasan o malalagpasan. Dadako muna tayo sa mga kaparaanan kung paano nga ba tayo matutukso ng kaaway, ano ang mga sitwasyon kung bakit nga ba tayo natutukso o natatalo ng kaaway natin na si Satan. Una, when you are alone. Jesus is our pattern. Just like sa verse 1. Tinukso siya ni Satan dun sa wilderness. Baka nagtaka kayo, o bakit? Si Jesus naman pala yun, anong koneksyon natin sa istoryang yun? No, meron po tayong magandang aral na kapupupulutan. May mahalagang factor sa istoryang ito na mapag-aralan natin. Sabi ko na nung una, Jesus is only our pattern. May mga tendencies na kapag mapag-isa tayo o when we are alone dun na po aatake ang kaaway. Kung ano-ano ng kademonyuhan ang ating naiisip. Especially, young people ang daming tuksong pumapasok sa isipan. Mga young people na kalalakihan, sino dito sa inyo na madalas pang nanunood ng mga porn movies o malalaswang larawan? Lalo na kapag mapag-isa ka sa kwarto mo or wherever you are. Anong wilderness sa buhay mo meron ka ngayon? Do you keep on sinning and justifying yourself, na okay lang na gawin ko ito,
Is it because wala si pastor o leader mo nakamonitor sa'yo? There is a living God na nakakakita kahit sa pinakamaliit pa na gawain o kaparaanan. Minsan kapag may bigat kang problemang dinadala at pinapasan, kadalasan nauwi sa suicide. Alam mo ba ang rason kung bakit nangyayari yun? Kasi wala silang malilibangan at nakakausap. Mas maraming panahon o oras na mapag-isa sila. That's why when you are alone more often times aatakihin tayo ng kaaway. Kaya kung maari take time to talk to someone, especially mga anak ng Lord. Maging busy ka sa gawain ni Lord. Do not isolate yourself. Dahil ang kaaway ay parang layon na naghahanap ng madedevor o kakainin. Sabi ng unang Peter chapter 5 verse 8. Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Pangalawa, when you are fully engaged in godly activities. Hindi ibig sabihin na you have to follow what Jesus did here in verse 2. He do fasting. Well, as Christian it's our part of discipline. But be sure dahil kapag nagfa-fast ka di ka matetempt na kumain. Dahil from the moment you discipline yourself by fasting ang daming temptation na pagkain sa paligid mo. Why? Cause your body is weak when you fast. Parang ang sarap ng mga ulam na naaamoy mo at nakahain sa mesa. But what this verse want to imply is that, when we are fully committed sa gawain ng Panginoon. Cell groups, active sa pag-attend ng simba at iba pang gatherings, personal devotion at prayer life. Grabe ang fire mo nun sa pagse-serve kay Lord. But be aware sa paligid mo ang daming toksong umaali-aligid sa'yo. Una, ang iyong barkada, circle of friends mo. Pangalawa, your family. Pangatlo, your inspiration or special someone. Minsan sila pa ang way na i-down kanila at sisiraan ka at hihilain ka pabalik sa nakaraan mong buhay. Are you a worship team, youth leader or even a youth pastor? Remember, you are not exempted to be tempted. Most of the time, temptation ay madalas aatake sa mga anak ng Diyos syempre. Look how Jesus tempt Satan. Look verse 4 and 5. Pangatlo, when you desire for money and fame. Have you noticed sa ikatlong temptation kay Jesus? Sabi ni Satan sa kanya, nakikita mo ba yung bundok na lubhang mataas at ang kaharian sa sanglibutan at kaluwalhatian nila? Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ay kay magpapatira pa at sasamba sa akin. Panipi tuldok. Sino sa inyo dito ang mayayaman at sikat? Hindi masama ang mangarap na yumaman o maging famous. But be sure hindi ito ang dahilan na hindi ka maging proud, hindi ito ang dahilan na malayo o maliga ka ng landas. Dahil kadalasan ng mga mayayaman have no peace of mind, mga sikat na may tendency na malulang sa drugs at nalayo sa Panginoon. But if you remain faithful in serving the Lord and living the life that in accordance of His will. That's a big bonus and that's good at iko-congratulate kita. But if you are here right now na may desire na magkapera o sumikat, be careful na hindi ka matutukso o magpaalipin sa iyong pangarap sa kadahilanang ginugol mo na ang iyong oras sa paghahanap ng pera at pagpapasikat o maging tanyag ang pangalan. Marami ka ng nasagasaang tao upang yumaman o magkapera lang. Binibenta mo na ang iyong katawan o dignity upang maging famous lamang. Be reminded po, money is the root of all wickedness. Be contented of what you have, at least you have a peace of mind. Sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and cursed themselves with many griefs. Now, what is the solution in order to overcome those temptations na paulit-ulit lang nangyayari? Una, resist the temptation by looking back to the promise of God.
When you are being tempted na talaga o na-fall ka na. Down ka na talaga, huwag mong isipin na tapos na ang mundo mo at kailangan mo ng wakasan ng buhay. You don't have the right to take away the life God given you, remember the promise of God. Cling on to His promise. God is faithful and true. God is a promise keeper. Pangalawa, resist the temptation by using the Word of God. When you are about to be tempted, resist the temptation by realizing and remembering what God says. God loves you but He hates sin. Sin no more. Remember what God says in the Bible. You are His beloved children, your body is a holy temple. Huwag kang padadala sa kasamaan bagkus daigin mo ito sa kabutihan. Huwag mong bigyang daan ng kaaway, you are the light and salt in the world. Make your body your slave, enslave your body hindi yung ikaw ang naaalipin ng iyong katawan. God already won the victory when He died at the cross of Calvary. Claim that you are a victor and a champion one. Pangatlo, run, flee from the temptation. Just like Joseph, nung tinukso siya sa asawa ng hari na gusto siyang sipin ganito at nakahubad na nga ito sa kanyang harapan. But what Joseph did, he flee from the wife of king. He ran away. The best way to overcome temptation, run from it. Run or flee from the situation na talagang alam mo na in danger or dangerous. Wala kang magagawa kapag nilalabanan mo ang kaaway. Kaaway pa rin yun. Mapapagod ka lang at bibigay if you keep on fighting the enemy. James chapter 4 verse 7. Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you. So humble yourself before God when you feel you are about to be tempted. Submit yourself to His Christ-likeness. Pagbubulay-bulayan po natin ang lahat ng ito, ilan sa inyo narito ngayon na paulit-ulit na lang natutukso, walang ipinagbago, the same temptation pa rin noon hanggang ngayon. The same person pa rin ang tumutukso sa'yo. The same situation, the same time. Hindi pa rin tayo nadala. Hindi pa rin tayo natuto. Pag-aaralan natin ang lahat ng ito at ating isa sa buhay nang sa gayon di na tayo madapang muli at matukso ng paulit-ulit. At hindi na natin masabi sa ating sarili na, "O tukso layuan mo ako." God bless po sa pakikinig.